Tapos manifest in the flesh, justified in the Spirit or Holy Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Wala pong ibang tinutukoy dyan, kundi si Kristo Jesus. Amen? So, napakadakila, wala pong question ang misteryo ng pagka-Diyos. Okay, nakakapagtaka rin mga kapatid, kung talagang tao lang si Kristo gaya ng sinasabi ng isang relihiyon, kung talagang tao lang si Kristo, dapat ipinanganak siya sa pamamagitan ng yung pagtatalik ng kanyang mga magulang na si Jose at si Maria. Ngunit, si Maria ay nagdalang tao, hindi pa sila nagtatalik ng kanyang asawang si Jose. So siya ay isinilang sa pamamagitan ng isang birhen. Kung ang isa pong birhen ay mabubuntis, it's a miracle in itself. Paano po mabubuntis ang isang babae na wala man lang siyang asawa, wala siyang, hindi pa siya nakikipagtalik sa lalaki? So, dito lang magpapakita sa ating mga kapatid, ang pagkakasilang ni Jesus sa isang birhen ay pagpapatunay na siya ay hindi nanggaling sa lahi ng makasalanang tao. Bagamat siya ay nagkaroon ng katawang tao, siya ay galing sa Diyos. He was conceived in the womb of a woman, a virgin, as a fulfillment of the Scripture. Yung pagkakasilang niya sa isang birhen, hindi po ito isang aksidente, mga kapatid. Sa pasimula pa lamang na hinuhula na darating ang Mesyas, ang sabi nga po dito sa hula ni Isaiah chapter 7 verse 14, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Isaiah chapter 7 verse 14. Alam na ng mga Hudyo ang hula na yan na merong isang birhen na magsisilang ng tagapagligtas at tatawagin ang kanyang pangalan, Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Kita nyo? Bakit tinawag si Maria na napakapalad sa lahat ng babae? Bakit siya tinawag na blessed among women? Nung bata pa ako, naging pamilyar lang sa akin yan sa pamamagitan ng mga, alam yung mga nobena ba? Nobena ba tawag doon? Yung pag nagdarasal sa Rosario, narinig yung blessed among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Yan. Galing pala sa Bible yun. Yung sinasabi na yun. Nasa book of, sa Gospels. Okay? Mapalad ang babae na nagsilang sa kanya dahil siya yung pinili. Malay ba naman ni Maria na siya yung pipiliin? Malay ba naman ni Jose na yung asawa niyang si Maria ang kakasihan ng Espiritu para iluwal ang tagapagligtas o ang Mesaya? Hindi nila alam yun. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya naging mapalad si Maria. Kung titignan niyo mga kapatid, makapangyarihan ng Diyos. Pwede niyang isilang si Jesus sa ibang babae. Hindi lang kay Maria. Bakit? Maraming ring lahi na pwedeng idaan doon ang pagkakasilang ng ating Panginoong Jesus. Subalit, ito yung nakatakda. Ito yung plano ng Diyos. Isa sa lahi ni David ang magluluwal o magsisilang doon sa sanggol na ito. Si Maria ay hindi po sa lahi ni David. Si Jose ang galing sa lahi ni Haring David. Mapalad si Maria dahil si Maria ang naging asawa ni Jose. Okay, brothers and sisters. Ngayon, alam na natin na katawang tao si Jesus, isinilang siya sa pamamagitan ng isang birhen at ayon sa hula. Ngayon, si Kristo na siyang ipinapangaral ng mga iba't ibang mga sekta o relihiyong Kristiyano,
Si Kristo ngayon ay nakaupo sa kanang luklukan ng kanyang Ama. Siya po ang ating tinatawag na tagapagligtas. Ngayon, dapat bang si Kristo ay sambahin natin? Dapat po ba natin siyang i-worship gaya ng pag-worship natin sa Diyos na tinatawag nating Ama? Kalooban ng ating Ama na tayo ay sumampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Dito po sa Biblia, mga kapatid, nung siya po ay nasa anyong tao, mangilan-ngilan lamang ang nakakakilala sa kanya na siya ay Diyos na nasa anyong tao. Halimbawa na lamang ng kanyang mga alagad, yung mga disipulo niya, doon sa Matthew chapter 14, verse 33. His disciples worship Him when Jesus saved Peter from drowning and brought him into the boat. Yung kwentong ito, mga kapatid, na kung saan si Pedro ay muntik nang nalunod dahil nakita nila si Jesus na lumalakad doon sa ibabaw ng tubig. Ang sabi po ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga yan, tawagin mo ako. Come, sabi agad ni Jesus. Naglakad ngayon si Pedro sa ibabaw din ng tubig. Subalit nung napansin niya may malakas na hangin at nagkakaroon na ng pag-alon, natakot siya, lumubog siya. At ang sabi niya, "Save me, Lord!" Nung niligtas siya ni Jesus, nakita ng mga tao o yung mga disipulo doon sa bangka na si Jesus ay talagang Diyos. Mababasa niyo yan doon sa sinabi ko. Matthew chapter 14, sinamba siya ng mga disipulo niya doon sa bangka. So yung mga disipulo, sila lang ang nakakaalam nung panahon na yon na si Kristo nga ay Diyos. Talagang Diyos na nagkatawang tao lamang. At meron pang isang pinuno. Ito ay si Jairus. Si Jairus doon sa Matthew chapter 9 verse 18, bago siya humingi ng pabor na pagalingin ng kanyang anak, buhayin ng kanyang anak. Actually, yung anak niya patay na. Yung babaeng anak niya, patay na yun. Pinaglalamayan na. Nung lumapit siya sa ating Panginoon, siya ay sumamba sa ating Panginoon at saka siya humiling, pagalingin mo ang aking anak. Si Jairus, hindi siya Kristiyano. He was a synagogue ruler. Isa lang siyang politician. Isa lang siyang, kumbaga, ordinaryong citizen. Hindi siya katulad ng mga disipulo. Pero meron siyang pananalig na si Kristo ay Diyos. Nasa anyong tao lamang, pero si Kristo ay Diyos. Kaya niyang magpagaling ng mga may sakit. Kaya niyang bumuhay ng patay. Nakikita niyo, mga kapatid? Ngayon, di ba nakakapagtaka, bakit may relihiyon na dinataas nila yung pangalan ni Jesus? Yes, kung ano yung sinasabi sa Biblia, na tinataas yung pangalan ni Jesus, Jesus is Lord, naniniwala sila dyan. Pero hindi sila naniniwalang si Jesus ay totoong Diyos. Ang pinaniniwalaan lamang nila ay si Kristo ay naging tao at siya ay tao lamang, period. Tama na sana, mga kapatid, na merong mga puntos ang doktrina na si Kristo ay tao nga. But it is only half of the truth. Totoong si Kristo ay nagkatawang tao, naging tao, dahil hindi pwedeng mamatay ang isang Diyos sa krus ng Kalbaryo. Hindi pwedeng ipako ang Diyos sa isang krus o sa isang puno. Amen? Kailangan ng isang katawang tao dahil tao ang ililigtas ng Diyos mula sa sumpa ng kasalanan. Amen. Palapakan natin po ang ating Panginoon. Now, yan ang sumagot sa katanungan, bakit may mga sekta ng Kristyanismo na hindi sumasamba kay Kristo. Dahil iba
o kulang ang kanilang paniniwala, ang kanilang pananampalataya tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Now, narinig po natin yung mga salitang ito. So ito ang isang dahilan kung bakit itinataas natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang isang dahilan kung bakit pinupuri natin ang Panginoong Jesucristo, dahil naniniwala tayo ayon sa salita ng Diyos na siya ay tunay na Diyos, nagkatawang tao lamang. Kaya't karapat dapat lamang na purihin natin siya. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Dito po ako magtatapos sa 1 John chapter 5. Praise be the name of the Lord. 1 John chapter 5. Purihin ang Diyos. One chapter after chapter 4. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Ang sino mang naniniwala na si Jesus ang Kristo ay isinilang sa Diyos. Born of God or born again into the Spirit. And everyone who loves the Father loves His child as well. Love His Son as well. This is how we know that we are the children of God. By loving God and carrying out His commandments. Ang sino mang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay sumasa Diyos, mga kapatid. Ang sino mang hindi sumasampalataya sa anak ng Diyos ay hindi po sa Diyos. Bakit po tayo lagi nating ina-acknowledge Jesus is the Son of God? Pwede rin naman tawagin Jesus is God. Alam niyo, mayroon pong pagkakaiba yung titulo o yung dispensation ng ating Diyos. God, we call Him Father because of His Son, Jesus Christ. Hindi natin pwedeng tawaging Amang Diyos na sumasalangit kung hindi mo tinatanggap, hindi mo kilala yung kanyang anak. Napaka-imposible naman na tawagin natin Diyos Ama, ang Diyos na hindi mo kilala. Kung hindi mo kilala yung kanyang isinugo, yung kanyang anak, hindi mo siya pwedeng tawaging Ama. Maraming nagdadasal ng Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Sa palagay po ba ninyo, papakinggan sila ng Diyos na nasa langit kung hindi naman nila kilala yung daan patungo sa Ama? Kung hindi nila kilala yung isinugo ng Diyos para siya ay makilala. So, imposible, mga kapatid. Yung prayer na ganon, para sa mga wala pang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, ay panalangin walang bisa, walang kapangyarihan. Now, dapat nating malaman bilang Kristiyano, tinatawag natin ang Diyos na Ama dahil mayroong anak ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Yesus. Sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian at karangalan, ngayon at magpakilanpaman. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord.